Hindi natin masasabing mabuti ang isang tao dahil lamang sa sabi-sabi ng ibang tao. Mabuti na yung tayo mismo ang kumilatis at kumilala sa totoong pagkatao ng iba upang malaman natin kung nararapat ba itong pagkatiwalaan. Magandang araw sa iyo, Sir Eric, at sa mga tagapakinig. Ako po si Arnold, natubong Bacolod, at ang ibabahagi ko pong kwento sa inyo ay tungkol sa aking karanasan na tumatalakay sa aming magkakaibigan noong maimbitahan kami sa isang kapistahan sa baryo, kung saan nadiskubre ko ang tunay na motibo ng mga residenteng nakatira sa lugar na yon. Taong 1996, nasa sekundarya pa ako noon at nagbibinata pa lang. Payak ang pamumuhay naming mag-anak. 4 kaming magkakapatid at ako lang ang lalaki sa amin. Nagpapasalamat pa ang tatay ko at hindi ako naging binabae. Malapit na akong makatapos sa sekundarya at talagang hangang-hanga sa akin ang mga magulang ko sapagkat marami akong karangalang natatamo sa paaralan at hindi ako nawawalan ng honor sa aming klase. Eksakto pang umuwi ang panganay kong kapatid kasama ang kanyang asawa at ang 2 pa niyang anak na babae. Samantalang may pamilya na rin ang aking ikalawang kapatid na noong mga panahong yon ay naninirahan kasama ang mga magulang namin sa aming bahay. Napagkatuwaan na naman ako at naitanong ni Ate Shirley na ikatlo sa aming magkakapatid na kung kailan na ba ako magkakaroon ng nobya. Pabiro pa niyang sinabi na baka lalaki ang natitipuhan ko at hindi babae. Napatawa pa ang isa ko pang kapatid na babae at sumagot ako kay Ate Shirley. Nabanggit ko na may hinahangaan akong kaklase sa aming paaralan, pero wala akong lakas ng loob na manligaw sa isang babae dahil dinadaga ang dibdib ko. Ang totoo ay gusto ko na rin magkaroon ng kasintahan bilang inspirasyon, pero wala akong lakas ng loob at tibay ng dibdib na masabi kung ano ang nararamdaman ko sa babaeng nagugustuhan ko. Pinupursigi ako ng mga kapatid kong babae na sumubok akong manligaw para mayroon daw akong inspirasyon sa pag-aaral. Kung kani-kaninong kakilala at anak ng kumpare ni Tatay Wilmer ako ipinapaalok para lamang may maligawan akong kaedad kong babae. Kaya lalo lamang akong nakakaramdam ng hiya sa mga pinaggagawa nila. Kahit hindi pa ako handa ay sige lamang sila ng sige. At ginagawa akong pambala sa kanyon. At kahit hindi ko gusto ang babae, ay pilit nilang pinapaligawan sa akin. Kahit may mga pagkakataong ayaw kong manligaw at mapahiya sa mga babae. Madalas akong inuutusan ng tatay ko na magmadali. At baka wala ng babaeng magkagusto sa akin sa kakuparan at katorpihan ko. Minsan pa niya akong inireto sa anak ng kaibigan niyang si Mang Eddie. At napag-alaman ko na malandi pala ito. At kung sino-sinong lalaki ang kaliwat kanang nobyo nito. Pero interesado siya sa akin, kaya lang ay iniwasan ko siya at hindi na ako nakipagkita sa kanya. Isang araw napadaan sa bakuran namin ng kumpare ng tatay ko na si Mang Timoteo na mukhang mayaman noong mga panahong yon. Ipinarki pa niya sa harapan ng bahay namin ng magara niyang sasakyan na pinagchichismisan ng aming mga kapitbahay. Kasama niya ang kanyang asawa at isang magandang dalagita na nasa kaedad ko lang, kaya kinutuban na naman ako ng hindi maganda. Pakiramdam ko ay erereto na naman sa akin ng mga magulang ko ang anak nito at siguradong pipilitin ng mga magulang ko at gayon din ng pamilya ni Mang Timoteo na maging magkasintahan kami ng kanyang anak. Sinalubong sila ni Tatay Wilmer at magiliw na pinapasok sa loob ng bahay. Pinaupo sa may sala at nag-umpisang magkagulo ang aking ina, pati ang mga kapatid ko sa paghahanda ng ipapamerienda sa mga bisita. Dali-dali silang gumawa ng matamis na pagmerienda at inumin, saka inilabas ang mga bagong baso at platito para hindi naman masabing walang pambili ng mga kasangkapan. Kaya madalas akong natatawa sa mga inaasal ng mga magulang ko sa tuwing may dumadating silang nakakaangat na mga kaibigan. Yun bang parang ayaw nilang magpatalo
at masabihan silang naghihirap ng ibang tao. Matapos na pagsilbihan ng mga bisita ay umupo ang aking mga magulang, katabi ang mga bisita, saka sila nagkwentuhan. Napuno ng mga halakhakan at katuwaan ang bawat paksang kanilang pinag-uusapan. Hanggang sa marinig ko ang pangalan ko na sambit ng mga magulang ko. Napasulyap ako sa kanila sa may sala at laking gulat ko nang ipag-alokan ako ng tatay ko sa anak ng dalagita ni Mang Timoteo. Kung ano-ano pang mga magagandang katangian ko ang pinagyabang ng tatay ko sa kumpare niya na talagang ikinahihiya ko at pinanliliit ng aking buong pagkatao. Botong-boto ang tatay ko sa anak ng kumpare niya. Marahil ay nasilaw ito sa kayamanan ng kanyang kumpare. Halatang halata naman halos iparaya na niya ako sa dalagita kahit hindi pa kami lubos na magkakilala. Mangyari kasing dating hamak na mag-uuling si Mang Timoteo na nakatira sa baryo. Subalit nakipagsapalaran siya sa bahaging Dumaguete at nabalitaan na lamang namin na nakapangasawa siya ng isang mayamang tagapagmana ng Nyogan at kuprahan na nagbigay sa kanya ng swerte at kayamanan. Marahil ay ang kabuhayan ng pamilya ng babae ang nakapag-ahon sa kahirapan at nagbigay ng kayamanan at katanyagan kay Mang Timoteo. Kaya hindi na siya magagawang hamak-hamakin ng ibang tao. Medyo naiinis na ako sa aking mga naririnig at bago pa ako mapuno ay minabuti ko na umalis at pumunta sa aking kwarto. Subalit hindi ako pinayagan ni Tatay Wilmer. Pinagtaasan pa niya ako ng boses at inutusang bumalik sa upuan. Kaya wala na akong nagawa kung hindi umupo sa kanilang tabi. Inis na inis ako sa sarili ko pero nakiharap ako sa kanilang lahat ng maayos at mahinahon dahil ayokong isipin nila na bastos ako at masama ang ugali. Siguradong mapupunta ang sisi sa aking ama at ayoko siyang mapahiya sa mga bisita. Ayoko rin namang mabahira ng lamat ang pagkakaibigan ng tatay ko pati ni Mang Timoteo dahil lamang sa pagmamaktol at pag-ayaw ko sa mga gusto nilang mangyari. Pinatabi ako ng aking magulang sa anak ni Mang Timoteo upang magkaroon kami ng pagkakataong makapag-usap. Medyo nahihiya at naiilang ako sa dalagita. Tila hindi ko kayang makipag-usap sa kanya pero kinalaunan ay natuwa at napahanga ako sa kanyang kagandahan. Nakipagkilala siya sa akin bilang si Priscilla at malapit na din siyang makapagtapos sa pag-aaral sa sekundarya. Sa katunayan ay nakatira sila sa Dumaguete pero nagbabakasyon sila sa baryo ng Santo Pangil sapagkat nalalapit na pala ang kapistahan sa lugar na yon. 3 araw bago maganap ang pista noong magtungo sila sa aming lugar. Nakipagkilala rin ako kay Priscilla at noong makahawak ang aming mga kamay ay nakaramdam ako ng kuryenteng dumaloy sa aking mga ugat. Lumakas din ang tibok ng aking puso at hindi ko maunawaan ang aking sarili habang pinagmamasdan ko siya. Mukhang tinamaan ako kay Priscilla at sa kanya ko lamang naramdaman ang ganoong bagay na hindi ko naranasan sa ibang babae. Medyo nahiya ako kaya pilit kong itinago lalo sa aking mga magulang ang pamumula ng aking muka upang hindi sila maghinala na may nabubuo na akong pagtingin kay Priscilla na pwedeng pagsimulan ng kanilang pang-aasar sa amin. Habang nagkikwentuhan kami ni Priscilla ay napadako ang aming usapan sa gaganaping pista sa kanilang baryo sa Santo Pangil. Base sa paliwanag ni Priscilla ay taon-taon na nagkakaroon ng pista sa kanilang lugar sa ganoong buwan. Maraming mga aktibidad at kaganapan sa Santo Pangil at may mga turista din na nagagawi doon upang makisaya sa selebrasyon. Nangislap ang mga mata ng aking mga magulang at wala naman silang kagatul-gatul na tinanggapang paanyaya. Lalo pat pinangunahan na naman nila ako na magtungo sa araw ng kapistahan sa Santo Pangil. Hindi na ako makapalag dahil kita ko ang kasiyahan sa mga mata ni Priscilla, pati ang pamilya niya. Wala na akong lakas umatras dahil mukhang pinagplanuhan na nga ng aking mga magulang lahat ng mangyayari at halatang halata na gusto nila si Priscilla para sa akin.
Lumipas ang ilang minuto at inabot na sila ng takip silim sa aming bahay. Nagpaalam sila sa amin at baka gabihin sila sa pag-uwi. Inihatid namin sila sa bakuran at doon ay nakita ko ang magarang kotse ni Mang Timoteo. Talaga nga palang maasenso na ang buhay nila. Habang nasa labas ang aming mga kapitbahay, ay panayang bulungan habang nakatingin sa magarang kotse. Abot langit ang pasasalamat at pamamaalam ng pamilya ni Mang Timoteo sa aming mag-anak. Kaso pagbalik namin sa loob ng bahay, ay naglakas loob akong makipag-usap ng masinsina ng mga magulang ko. Itinanong ko sa kanila kung anong gusto nilang mangyari at kung bakit ipinagtutulakan nila ako kay Priscilla, samantalang hindi naman ako nagmamadaling magkaroon kaagad ng nobya. Kung talagang ipagkakaloob yun ng Diyos ay saka ko palang tatanggapin at ipagpapasalamat. Lumapit sa akin ang nanay ko at ipinaliwanag niya sa akin ang lahat. Ayon sa kanyang mga sinabi, gusto lamang naman nilang maging makulay ay kapanapanabik ang aking kabataan. Isa pa ay walang masama kung magkakaroon ako ng kasintahan. Inspirasyon at pwede ko pang maging kaibigan si Priscilla. Mas makakabuti na yun sa seguridad naming dalawa. Sapagkat alam ng pamilya nito na ligtas ang kanilang anak sa aking mga kamay. Sumabat ang tatay ko sa usapan at mukhang hindi ako mananalo sa pakikipagdebate sa kanya. Nabanggit niya na ang hangad lamang niya ay kabutihan ko at kailangan kong pumunta sa kapistahan sa Santo Pangil upang makilala ang iba pang mga kamag-anak ni Priscilla. Niyakap ako ng nanay ko, kaya minabuti ko na lang na tumahimik at makinig sa kanilang mga pinag-uutos dahil walang patutunguhan kung susuway ako sa kanila. Sa sumunod na araw ay kinakantsawan ako ng mga kapatid ko, pati ng hipag ko, maliban lamang kay Ate Esmeralda na ikalawa sa aming magkakapatid. Tila hindi siya boto kay Priscilla at kahit hindi niya sabihin ay nararamdaman ko na may masama siyang kutob sa pamilya nito. Dumako ang hapon at pasimple kaming nag-usap ni Ate Esmeralda sa may gilid ng bakuran ng aming bahay, kung saan walang ibang nakakapansin at nakakarinig sa aming usapan. Sinimulan ng kapatid ko ang aming talakayan at doon ako lubos na nagulat sa kanyang mga sinabi. Aniya, hindi masamang pumili ng mapupusuan basta't ang babaeng magugustuhan ko ay karapat-dapat at pwede kong maipagmalaki. Makahulugan ng mga salitang binitawan niya at medyo naguluhan ako kung bakit niya yun nasabi sa akin. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Nabanggit niya na bata pa ako at marami pang pangarap sa buhay. May iba pang mga babae akong makikilala at hindi ko kailangang laging sumunod sa aming mga magulang at baka sa huli ay pagsisihan ko ang mga desisyon ko. Sa palagay ko ay hindi talaga sang-ayon si Ate Esmeralda kay Priscilla. Mas naliwanagan pa ako sa mga kasunod niyang sinabi sa akin. Ayon sa kanyang pagsasalaysay, may hinala siyang hindi pangkaraniwang tao ang pamilya ni Priscilla. Mayroon na pala siyang naririnig na mga kwento sa iba pa naming kanayon ukol sa lugar na pagdarausan ng pista. Ang Santo Pangil ay kilala bilang pugad ng mga aswang at nagaganap ang pagpaslang sa mga tao, gayon din ang pag-aalay sa tuwing sumasapit ang araw ng kapistahan. Medyo nagulat ako pero napuno ng kuryosidad at katanungan ng isip ko. Kaya naglakas loob akong nagtanong sa kapatid ko para maliwanagan ukol sa mga sinabi niya. Tinanong ko kay Ate Esmeralda kung pinaghihinalaan niyang aswang ang pamilya ni Mang Timoteo. Tumingin sa akin ng mabuti si Ate Esmeralda na para bang gustong basahin ang laman ng isip ko. Pagkatapos ay saka siya nagsalita. Nabanggit niya na may nakapagsabi sa kanya noon na may lahing aswang ang asawa ni Mang Timoteo at posibleng nahawaan nito ang kanilang pamilya. Bahagya akong napakunot ng noo sa ekspresyon ng kanyang muka. Naguguluhan ako kung maniniwala ako o hindi sa kanya. Hinuli niya ako sa tingin. Tinanong niya sa akin kung may lihim akong pagtingin kay Priscilla.
Kinabahan ako at medyo nagulat sa kung paano niya naisip na itanong ang ganoong bagay. Naglaro sa isipan ko na baka nakakaramdam siya na nabighani ako sa dalagita sa unang pagkakataong nagkita at nagkakilala kami. Sumang-ayon ako sa kanya at hindi ako nagsinungaling sa totoo kong nararamdaman. Saka ko siya diretsahang kinausap. Nabanggit ko na humahanga ako sa kagandahan ni Priscilla. Subalit hindi ganoon kalalim ang namumuo kong pagtingin sa kanya at marami pa rin akong dapat malaman ukol sa tunay niyang pagkatao bago ako magtiwala at ibigay ang aking pag-ibig para sa kanya. Gusto kong pagbigyan ng mga magulang namin at subukan na kilalanin ang pamilya ni Priscilla. Kaya maglalakas loob na magtungo sa kapistahan ng Santo Pangil. Tumango-tango siya sa akin bilang pagsang-ayon at suhestyon niya sa akin ay huwag akong pupuntang mag-isa sa lugar na yon. Makakabuti kung isasama ko ang mga kaibigan at kababata kong sina Alwin, Bino at Ramil para naman mayroong pwedeng magprotekta sa akin. Sinabihan din niya akong magdala ng kutsilyo, kalamansi at isang supot na asin at luya. Napatawa pa ako at tinanong ko siya kung maggigisa ako ng pang-ulam. Binatukan niya ako sa ulo at sinabing mabisang pangontra at panlaban sa aswang ang asin at luya at kalamansi. Siguradong masusunog ang balat gayon din ang lamang loob nila kapag nadampian ng mga ganoong pampalasa sa pagkain. Tumalima ako sa kanya at nagpasalamat bago kami bumalik sa loob ng bahay. Marami mang misteryo ang tumatakbo sa isip ko ay ipinagpabukas ko na lahat dahil alam ko na sa susunod na araw ay masusolusyonan na rin at mabibigyan ng kasagutan ng mga katanungang gumugulo sa akin. Kinabukasan maaga kaming nag-almusal at naisip ko na pumunta sa bahay ng mga kaibigan ko para maimbitahan ko silang sumama sa nalalapit na kapistahan sa Santo Pangil. Tinapos ko na muna ang mga gawaing bahay at kumain na muna ako ng pananghalian. Noong sumapit ang katanghalian bago ako lumabas ng bahay, pumunta na muna ako sa bahay ni Alwin at nabanggit ng kanyang ina na nagtungo ito sa bahay ni Ramil kasama pa si Bino at hindi pa ito umuuwi sa kanilang bahay. Nagpasalamat ako at nagmamadaling naglakad patungo sa bahay ni Ramil. Inabutan ko pa silang umiinom ng serbesa sa may papag sa bakuran ni Ramil. Niyaya nila akong uminom habang papaitan, tsitsarong bulaklak at sisig ang kanilang pulutan. Binigyan nila ako ng alak at tumikim naman ako pero hindi ako masyadong uminom at ayokong malasing. Hindi ako lasinggero at kapag may okasyon o niyaya lamang ako ng mga kaibigan, saka lamang ako umiinom ng serbesa. Inimbitahan ko silang sumama sa akin sa kapistahan sa Santo Pangil 2 araw bago sumapit ang pista. Sa pagkakataong yun ay nag-alangan sila sapagkat may kalayuan ang lugar na yon at kilala na pugad ng mga aswang. Kaya pinagtapat ko sa kanila ang katotohanan kaya ako magtutungo doon. Napuno kami ng kantsawan at dahil sa pangaasar nila ay napapayag ko na rin silang sumama sa akin. Nangako naman ako na magdadala ng mga pangontra sa aswang upang hindi kami mapahamak. Sumang-ayon sila at pinagplanuhan naming mabuti ang pagpunta sa Santo Pangil bago ako tumungga ng serbesa at nagpaalam sa kanila. Bumalik ako sa aming bahay at naisip ko na mukhang nalutas na ang problema ko sa pagpunta sa Santo Pangil. Matapos ang 2 araw, gumayak na ako sa mismong araw ng kapistahan. Maaga akong gumising at naghanda. Bumili pa ako sa bayan ng sariwang bulaklak at pasalubong para kay Priscilla. Halos ipaligo ko ang pabango ko sa buong katawan at nagsuot pa ako ng polo, pati maong. Usong-uso pa noon ang gel na pampatigas sa buhok, kaya naman hinawi at inayos ko ang buhok ko. Posturang-postura pa ako bago ako humarap sa pamilya ko. Halos kiligin ang mga hipag ko at hangang-hanga sila sa itsura ko. Medyo nainis lamang ang mga magulang ko noong dumating ang mga kaibigan ko at naisip nilang nagdala pa ako ng mga chaperon.
Tinanong ako ng tatay ko kung bakit hindi ko kayang dumiskarte at lumakad mag-isa patungo sa Santo Pangil at magsasama pa ako ng mga kaibigan. Nakita ng tatay ko na may sukbit pang sundang si Bino. Tinanong niya ang kaibigan ko kung bakit nagdala ng sundang. Kung maggagapas daw ito ng damo. Kasabay nun ay napakamot pa siya sa ulo. Tumugon si Bino at magalang na nagpaliwanag sa tatay ko. Ayon sa kanya ay gusto nila akong suportahan at palakasin ang loob sa panliligaw. Ang dala niyang sundang ay proteksyon lamang sa mga dayo at iba pang mga tao kung sakaling magkagipitan. Mahirap na ang mapuruhan at mapag-interesan ng mga hindi kilalang tao sa pista. Napabilib pa ang tatay ko sa katapangan at punto ni Bino, kaya hindi na siya nagtanong pa. Binilinan na lamang kaming magkakaibigan ng aking mga magulang na huwag magpapahating gabi sa pag-uwi at huwag magpapakalasing. Tumalima kaming apat at mabilis na lumabas sa aming bahay. Nang tuluyan na kaming makalayo ay binulungan ako ni Ate Esmeralda. Nabanggit niya sa akin na nilagay ang kalamansi, luya at asin sa aking bulsa at huwag itong itatapon o iwawala sapagkat may orasyon siyang nilagay dito sa nagdaang araw. Malalaman ko daw sa mga handang pagkain kung purong karni ng hayop o tao ang mga yon kapag napatakan ng katas ng kalamansi o nabudburan ng asin. Kinilabutan ako sa mga sinabi niya. Bagamat kinakabahan ay tumalima pa rin ako sa mga sinabi niya at nagpaalam na kaming magkakaibigan bago kami nag-umpisang maglakad. Walang ano-ano ay nakasumpong kami ng jeep at sumakay kami kaagad para makarating sa Santo Pangil. Kung saan-saan dumaan at lumiko ang jeep. Napakalayo ng aming biyahe at inabot pa kami ng hapon noong makarating kami sa Bukana. Malapit na rin lumubog ang araw. Sa kalangitan ay tumutulo na ang pawis ko sa noo. Bumaba kami sa Bukana ng Santo Pangil at naglakad-lakad. May mga nakakasalubong kaming mga tao at masaya kaming bumabati. Subalit nagtayuan ang mga balahibo ko sa batok nang mapansin ko na mga seryoso at matatalim na mga tingin nila sa amin. Na parabang gumawa kami ng masama. Bagamat pista ay hindi ko maiwasang matakot at magduda sa mga tao sa lugar na yon. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa may makasalubong kaming isang matandang lalaking may bitbit na patay na manok na mukhang kakatayin. Medyo kinabahan pa kaming magkakaibigan at ngumisi siya sa amin at nakita namin ang kanyang maiitim at hindi pantay-pantay na mga ngipin. Namumula din ang kanyang mga mata. Niyaya niya kaming magtungo sa kanilang bahay upang makakain ng tinulang manok, subalit tumanggi kami. Nabanggit namin sa kanya na inimbitahan kami ni Mang Timoteo sa kanyang bahay at matapos yung marinig ng matandang lalaki ay bigla itong nagulat at namilog ang mga mata na tila mayroon siyang kinatatakutan. Ngunit mabilis din siyang nahimasmasan. Wala siyang sinabi sa akin at tanging tapik na lamang sa balikat ang ginawa niya sa amin bago siya nagpaalam at umalis sa aming harapan. Pagkaalis niya ay kinilabutan talaga kami ng husto. Tumahimik na lamang ako at nagpatuloy na luminga-linga sa paligid habang naglalakad kaming apat. Wala man lamang kaming ibang mamuka ang mga tao sa Santo Pangil at talagang habang tumatagal ay bumibigat ang pakiramdam ko. Hindi maganda ang atmosfera sa lugar na yon, pati ang mga kinikilos ng mga tao. Sadyang maraming lihim at kababalaghan ang bawat isa kaya nagpapasalamat din ako at nakasama ko ang kaibigan ko. Kung hindi ay baka napahamak na ako bago pa ako makarating sa bahay ni Mang Timoteo. Lumipas pa ang ilang sandali at nakita na namin ang bahay ni Mang Timoteo. Ibang-iba sa inasahan naming mga lumang bahay. Isa yung vacation house at napansin pa naming napakarami nilang bisita na pumapasok sa loob. Biglang lumabas ang isang babae na may mahabang kulot na buhok. Kamukhang kamukha niya si Priscilla at nung lumingon siya sa amin ay gumuhit ang malawak na ngiti sa kanyang mga labi. Tinawag niya kaming lumapit
at dali-dali niya kaming pinapasok sa loob ng bahay. Inabutan namin ng napakaraming bisitang nakahilera sa iba't ibang sulok ng bahay. Kumakain sila at abala sa iba't ibang mga gawain. At lubos pang ikinagulat naming magkakaibigan ay ang sumimoy ang napakalansang amoy. Amoy ng pinaghalong lansa ng sariwang isda at bulok na karne. Nakakasuka. Hindi ko malaman kung kami lamang magkakaibigan ang nakakaamoy nun. Inisip ko na lamang na baka naglilinis ng isda sa may kusina kaya tiniis ko na lang ang amoy kaysa magtakip ako ng ilong. Ilang minuto pa ay lumitaw sa harapan namin si Mang Timoteo. Pati ang asawa niya at mga anak na abot langit ang ngiti sa aming magkakaibigan. Habang kumikislap ang mga mata sa tuwa. Masasabi kong mga anak yun ni Mang Timoteo sapagkat kamukhang kamukha niya ang mga ito. Hindi lamang pala nag-iisang anak si Priscilla. Nasulyapan ko na karamihan sa mga bisita ay mahahaba ang mga buhok. Medyo mga mistiso at mistisa. Magkakahawig pati na rin mga hugis ng muka kaya naisip ko na posibleng magkakamag-anak sila. Hindi nga ako nagkamali. Halos kalahati pala ng mga bisita ay kapamilya nila. Lumapit sa amin si Priscilla. Nalitaw ang kagandahang mistulang isang diwata at ibinigay ko sa kanya ang mga bulaklak, pati na rin ang regalo kong tsokolate. Kinilig ang kanyang dawang kapatid na ipinakilala niya bilang Lumen at Ignacia. Mukhang botong-boto sila para sa akin at madali silang makasundo. Biniro-biro ko pa ang aking mga kaibigan at inutusan ko pa silang mamili sa dalawang kapatid ni Priscilla kung sino ang nagugustuhan nila. Biglang natameme ang mga kasamahan ko at nagawa nila akong patigilin sa pangaasar. Kaso bahagya akong napaatras noong maamoy ko ang hininga ni Priscilla habang nagpapasalamat siya sa akin. Hindi ko malaman pero napakabaho ng hininga niya na parabang tubugan ng kalabaw. Hindi ko naman pinahalata ang pagkadismaya ko at ayaw ko siyang mapahiya kaso talagang pinipigilan ko na lamang na wag maduwal at magtakip ng ilong. Lalo at kaharap ko ang mga magulang niya. Napatingin sa akin si Alwin at mukhang nahuhulaan na niya kung ano man ang nasa isip ko. Magsasalita pa sana siya subalit naalintana ang lahat ng maanyayahan kami ng mga magulang ni Priscilla sa hapagkainan, katabi ang ibang mga bisita. Nagpakita naman kaming magkakaibigan ng paggalang at pagiging magiliw kaya naman umupo kami kasama ang iba pang mga bisita. Subalit nakaramdam ako ng kakaibang panlalamig na may halong tensyon dahil sa kakaiba nilang tingin sa amin. Ngumiti ako sa kanila. Subalit ngumisi ang isa sa kanila na panayang paglantak sa isang tipak na karne. Napalunok ako at hindi ko mapigilang mapangiwi sa takot. Hindi ako komportable sa kinauupuan ko pero wala akong magawa dahil nakamasid sa amin si Priscilla, pati ang kanyang mga magulang sa di kalayuan. Tila pinanood nila kami kung paano kumilos sa may hapagkainan. Sumandok kami ng kanin pati mga putahe na mukha namang katakam-takam. Mayroon pang nakahaing kaldereta, apritada at minudo. Tipong isusubo na sana ni Bino ang pagkain ng matitigan niya sa kanyang kutsara ang kanin, pati ang maliit na tipak ng karne. Hindi na alintana ng ibang mga bisita kung ano man ang ginagawa namin sapagkat abala sila sa pagkain. Napahawak sa tiyan si Bino at tumayo siya pagkatapos ay tinanong niya kay Mang Timoteo ang banyo dahil tinatawag siya ng kalikasan. Pero bago pa siya dumiretso ay pasimple niya akong kinindatan, pati sina Alwin at Ramil. Sinenyasan niya kaming maghintay sa kanyang pagbalik sa hapagkainan, kaya nanatili na lamang ako sa kinauupuan ko hanggang sa lumapit sa akin si Priscilla at tinanong ako kung nagustuhan ko ang mga nakahaing pagkain. Sumang-ayon ako sa kanya at pinuri ko pa siya nang malaman na isa siya sa mga nagluto ng masasarap na putahe. Kahit ang totoo ay hindi ko pa talaga nalalasahan ng mga pagkain. Makikipagkwentuhan pa sana ako upang malibang ko siya at mawala ang atensyon niya sa pagkain kaso ay nilagyan niya ako ng kaldereta sa plato at sinubukan akong pakainin.
Kaya wala na akong nagawa ng mga sandaling yon at kinain ko ang binigay niyang putahe. Doon ko nga napagtanto na masarap at malasa ang karne ng kaldereta. Wala naman akong makitang kakaiba, subalit nang bahagyang tumayo si Priscilla ay nagtungo siya sa kanyang mga magulang at patago kong dinukot sa bulsa ko ang kalamansi pati ang asin. Siniko ko si Alwin at Ramil. May binigay ako sa kanilang mga asin at pinabudburan ko ang mga pagkain sa kanilang plato upang malaman namin kung anong klaseng karne ang mga yon. Palinga-linga pa ako at inalam kong nakatingin sa amin ang pamilya ni Priscilla. Sa awa ng Diyos ay hindi, kaya nagmamadali akong nagpatak ng kalamansi sa putahe sa aking plato at ganoon na lamang ang kilabot ko nung matagpuan na naging putol-putol na bituka ng tao ang karne ng kaldereta. Nabitawan ko ang mga kubyertos na bumagsak sa sahig na naging daan upang mabulabog ang mga katabi ko sa lamesa. Pagharap nila sa akin ay namilog ang mga mata ko nang makita na nakatingin sa akin ng masama na para bang gusto akong kainin. Biglang lumapit sa akin si Bino na noon ay kababalik sa upuan at binulungan niya ako na huwag magpahalata sa mga kinikilos ko. Hahanap siya ng tiyempo para makatakas kami sa loob ng bahay. Tumalima ako at eksaktong paglingon naming magkakaibigan ay wala na ang mga magulang at kapatid ni Priscilla. Pero nahabol namin ng tingin si Lumin na palabas siya patungo sa may likod bahay. Kasunod niya si Ignacia. Pasimple namin silang sinundan at nakarating kami sa may likod bahay. Walang katao-tao sa matalahib at bakanting lugar. Hanggang sa mapako ang tingin namin sa isang maliit na kubo na katabi mismo ng bahay. Doon namin nakitang pumasok sina Lucrecia at Ignacia. Nagmamadali silang dalawa. Sumunod kami, pero noong makalapit kami sa kubo ay sarado ang lahat ng pinto. Wala kaming makitang anumang daan papasok sa loob ng bahay. Walang ano-ano ay sinitsitan kami ni na Alwin at Bino, ni Ramil na nakasilip sa isang siwang. Lumapit ako sa kanya at sumilip na rin. Hindi ako makapaniwala sa aking mga nakita pero pawang katotohanan ng lahat ng yon. Sa isang bakanting silid matatagpuan ng magkakapatid na sina Lumin, Priscilla at Ignacia na walang saplot sa pang-itaas. At tanging ang mahahaba at kulot nilang buhok ang tumatakip sa kanilang mga dibdib. May ipinapahid silang lana sa kanilang mga braso at kamay, partikular sa kanilang tiyan at baywang, habang bumibigkas ng dasal na hindi ko maunawaan. Palakas ng palakas ang kanilang tinig habang napapangiwi sila sa matinding sakit. Lumipas pa ang ilang sandali, unti-unting tinubuan ng mabalahibong balat ang kanilang buong katawan. Humahaba at tumutulis ang mga kuko. Nagkakaroon sila ng mga nagbabagang mata at tila nagiging mabagsik ang mga itsura. Nagkatinginan kaming magkakaibigan at napagtanto naming mga aswang ang magkakapatid. Naisip namin na baka hindi pangkaraniwang pista ang napuntahan namin. Kung hindi pista ng mga aswang ang ipinagdiriwang sa Santo Pangil. Nagulat pa kami nang makita namin na nagbagong anyo bilang mga ibon at iwinaksi ang kanilang mga pakpak. Pumagaspas at bumulusok sila sa ere at nabutas nila ang bubong ng kubo. Hinabol namin ang mga ibon subalit mabibilis silang naglaho sa kalangitan. May naisip na ideya si Bino. Binalak naming pumasok sa loob ng kubo subalit biglang lumitaw ang mga magulang ni Priscilla sa aming harapan. Tinanong nila kami kung saan kami pupunta at kasunod nun ay sinabi nila na isang malaking pagkakamali ang pagpunta namin sa Santo Pangil, sapagkat sa lugar na yun kami mamamatay. Nang hinayang pa sa akin si Mang Timoteo. Magiging bahagi na sana ako ng kanilang pamilya subalit sinira ko ang lahat. Bumunot ng sundang si Bino habang nilabas ko mula sa aking bulsa ang natitirang mga asin, gayon din ang luya. Sinabuyan ko ng asin sa mukha si Mang Timoteo, samantalang si Alwin ay inabutan ko ng luya. Kamuntik siyang makalmot sa braso ng ina ni Priscilla pero sa isang kisap mata ay nadampian sa pisngi ng luya ang ina ni Priscilla at hindi ito nakapagbagong anyo.
Umangil ito na parang mapuputol ang litid sa leeg. Sinabuyan din ni Ramil sa dibdib ni Mang Timoteo ng asin habang matapang na tinagpas ni Bino ang ulo ng ina ni Priscilla. Noong kamuntik na nitong dambahan si Alwin, habang pinapanood ko namang nasusunog ang mukha ni Mang Timoteo, umangil siya. Pagkakita niya sa sinapit ng kanyang asawa at inatake ako. Pero mabilis siyang sinunggaban ni Bino at pinagtataga sa dibdib at braso. Pagkatapos ay sinaksak ng makailang beses sa tiyan bago nalagutan ng hininga. Napatulala ako sa kagilagilalas na pakikipaglaban ni Bino. Hindi ko sukat akalaing napakalakas niya na makayanang talunin ng mga kampon ng kadiliman. Samantalang wala sa hinagap ko na may kaalaman siya sa estratehiya sa paglaban at pagpatay sa mga aswang. Hindi na rin kami nagpatumpik-tumpik pa. At noong mapansin naming bumulusok sa lupa ang magkakapatid ay lumusob kami sa kanilang tatlo. Doon biglang tinangay lahat ng mga paghanga ko para kay Priscilla. Parang namanhid ang sarili ko nang maalala ang imahe niya na naging isang aswang. Inilabas ko ang kalamansi at pinatakan ko ng katas. Saktong tumama yun sa buong mukha ni Priscilla. Samantalang sinabuyan ni na Alwin at Ramil ng asin si Lumen. Si Bino naman ay inuundayan ng saksak si Ignacia. Ipinagpatuloy namin ang pakikipaglaban hanggang sa nakita ko ang pagbabago sa katawan at mukha ni Priscilla. Unti-unting bumula at nag-usok ang katawan niya na parabang mga karning nadarang sa apoy. Nakakapangilabot at nakakadiri. Parabang niluluto ang mga karne sa kumukulong mantika. Noong makasigurado kaming hindi na sila makakaligtas sa kamatayan, ay saka kami tumigil sa pakikipaglaban at hinintay naming masunog ang kanilang mga katawan. Hindi nagtagal ay bumagsak sina Lumen at Ignacia sa lupa at doon nalagutan ng mga hininga. Nanghina na rin ang katawan niya ni Priscilla. At kahit naghihingalo na siya, ay kung ano-ano pang mga matatamis na pananalita ang sinabi niya sa akin para maakit ako. Subalit hindi ako nagpadala sa mapanukso niyang mga tingin. Kinagisan ko siya ng asin at hustong tumama yun sa kanyang mga braso at muka. Nalapnos ang balat niya at sumisigaw siya sa sobrang sakit. Maya-maya ay hindi na niya nakayanan ng mga kasunod na nangyari. Nawalan siya ng balanse at tuluyan na ring napahandusay sa lupa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at pagkatapos nun ay nalagutan siya ng hininga. Hindi pa ako natatapos at nagawa ko pa siyang kausapin kahit namatay na siya. Pinagtapat ko sa kanya na humanga ako sa kanya pero niloko niya lamang ako. Pinaniwala niya akong isa siyang mabuti at mayuming babae. Inirespeto at tinanggap siya ng mga magulang ko at boto sila dito pero sinayang niya ang pagkakataon at tiwala ko sa kanya. Hindi siya dapat pag-aksayahan ng panahon at nararapat lang na mamatay siya, pati ang pamilya niya na pumapatay ng mga tao. Nanggigil ako sa sobrang inis at paninimis ng ginawa kong kamalian. Hindi lamang sa kanya kung hindi sa sarili ko dahil hinayaan ko ang sarili ko na kamuntik mahulog sa kanyang huwad na kagandahan. Inipon ko lahat ng galit at sama ng loob ng mga oras na yun. Hindi ko inaasahang magdidilim ang paningin ko at padapa akong bumagsak sa lupa. Akala ko pa ay mamamatay na ako noong mga oras na yon. Mga ilang minuto din akong nawalan ng malay bago ako magising noong inialog-alog ako ni na Alwin, Bino at Ramil. Matagal akong napatulala sa bangkay ni Priscilla. Hindi ko inasahan na magwawakas ang buhay niya sa malagim na trahedya. Marahil ay hindi talaga kami ang itinadhana para sa isa't isa. At kalooban na rin ng Diyos na mailayo ako sa anumang panganib. Lumapit ako sa mga kaibigan ko at nagyakap-yakap kami. May mapait na ngiting sumilay sa kanilang mga muka. Kahit pa ganoon katindi ang pinagdaanan namin ay nagpapasalamat ako dahil nabuhay kami at walang anumang pinsalang natamo mula sa mga aswang. Sa wakas ay napatay namin ng mag-anak. May natira pang luya at asin sa amin. Lumabas kami sa masukal na lugar na yon
Pero naging alerto kami nang makaamoy kami ng masangsang na amoy sa paligid. May narinig pa kaming umuungol na hindi namin mawari kung tao o hayop. Nagmasid-masid kami sa paligid, subalit wala kaming makitang anuman. Hanggang sa mapadako kami sa malawak na kakahuyan. At nakita namin ang umpukan ng mga aswang na may nilalantakang bangkay ng tao. Napaatras kaming magkakaibigan. Pero sa kamalasan namin ay nakaapak kami ng sanga ng puno na lumikha ng ingay. Magkakasabay na lumingon ang mga manananggal at nakita nila ang aming presensya. Kumaripas kami ng takbo at lumiko sa kung saan saang bahagi. Hanggang sa tumalon kami sa isang malalim na sukalan. Bumagsak kami sa lupa at inakala namin na nabalian na kami ng mga buto. Dahan-dahan kaming bumangon. Pagkatapos ay nang makatiyak kami na wala kaming matinding pinsala at alam naming kaya naming makatayo ng tuwid, ay inilabas ko lahat ang mga kalamansi sa loob ng damit ko. Hiniwa ko yun gamit ang kutsilyo kong baon at pagkatapos ay inihaplas sa aking buong katawan. Ipinagawa ko din yun sa aking mga kaibigan at kasunod ay sinipsip at pinatakan namin ang aming mga bibig. Pinuno namin ng maasim na likido ang bibig namin at inabangan ng mga aswang. Sumalakay sa amin ng maraming aswang. Halos magkakamukha sila at wala akong makitang kaibahan ng kanilang mga anyo. Noong medyo malapit na sila sa amin, ay binugahan namin sila sa muka at nagsipag-atrasan sila. Umatras sila at halos mapalundag palayo habang nasusunog ang mga balat. Subalit nang maubos ang katas ng kalamansi sa aming mga bibig, ay napilitan kaming maglabas ng natitirang asin at inilabas na naman ni Bino ang sundang. Pero nang mapasulyap ako sa kanya, ay natigilan ako at bahagyang nanlamig. Nakapikit ang mga mata niya habang umuusal lang pabulong sa tuwing may umaatake sa kanyang mga aswang, ay hindi nila magawang madaplisan siya sa katawan. Isa-isa silang nanginginig at bumubulagta sa lupa ng mga bangkay. 5 hanggang 10 aswang ang napatay niya bago siya magdilat ng mga mata. Palumpong ang mga nakahandusay na bangkay sa lupa. Lumapit ako sa kanya at nagwika. Tinanong ko kung paano niya yun nagawa. Nagbigay ng makahulugang ngiti si Bino sa kanagwika. Ginamitan pala niya yun ng palipad hangin, rebuelta at sinelyuhan ng lugar. Siya pala ang tagapagmana ng kanyang lolo na isang antingero at tagapamuksa ng aswang, kaya pala may nakasanayan siya sa kumbante. At hindi siya basta nagpapasindak sa mga aswang. Namangha ako at natuwa sa kanyang kakayahan. Nagpasalamat ako sa kabutihan niya sa aming magkakaibigan. Medyo malalim na ang gabi kaya minabuti naming baybayin ang kakahuyan kaysa bumalik kami sa may bahaging bahay ni Mang Timoteo. Napadaan pa kami sa may batis at marami pang batuhan ang aming nadaanan bago kami makalabas ng bukana ng Satupangil. Nang makasumpong kami ng jeep ay abot-abot ang pasasalamat namin dahil mayroon pang sasakyan ng mga oras na yon at nakaligtas kami sa pista ng mga aswang. Pagka-uwi namin sa bahay ay maayos naming naipaliwanag ang aming naging karanasan at ganoon na lamang ang pagsisisi at paghingi sa akin ng tawad ng aking mga magulang. Ibinulid pa nila ako sa kapahamakan at ibinugaw sa aswang na hindi naisip na pwede naming ikamatay ang pagpunta sa teritoryo ng angkan ni Mang Timoteo. Subalit pinatawad ko pa rin sila dahil mga magulang ko sila at wala na rin akong magagawa dahil nasa huli talaga ang pagsisisi. Hinayaan na muna nila akong mag-focus sa pag-aaral at abutin ang mga pangarap ko sa buhay. Marahil ay hindi pa yun ang tamang panahon para sa pakikipagrelasyon. Nabanggit nila na nagpasilaw sila sa kayamanan at nabulag sa matinding pagtitiwala sa kabaitan ng kaibigang si Mang Timoteo, kaya hindi na nila inaalala pa ang posible kong maramdaman sa kanilang mga desisyon. Naging makasarili sila at gahaman. Tinanggap ko ng maluwag yon sa dibdib ko kahit may kaunti akong inis sa mga magulang ko.
Wala na akong dapat na isumbat sa kanila dahil nangyari na ang dapat mangyari at kinakailangan na naming magpatuloy sa buhay para makausad sa pang-araw-araw naming mga gawain. Hinayaan ko na lamang na lumipas ang masasamang alaala, alang-alang sa pagmamahal ko sa aking mga magulang. Sa mga sumunod na araw ay kumalat sa buong bayan na pugad ng mga aswang ang Santo Pangil at aswang nga ang pamilya ni Mang Timoteo. Kaya simula noon ay hinding-hindi na kami makipagkaibigan sa mga kamag-anak nila. Hindi na rin kami pumunta sa lugar na yon. Pinagtulong-tulungan ako ng aking pamilya na makapag-aral sa kolehiyo. At noong makapagtapos ako sa pag-aaral, ay nakahanap na rin ako ng magiging kasintahan. Kalaunan ay napangasawa ko siya dala ang matibay na pundasyon ng pag-ibig. Lumugar na rin ako sa tahimik at napanatag na ang kalooban ng mga magulang ko, lalo na nang mabigyan ko sila ng 2 apo. Tunay nga pala, Sir Eric, na hindi mo matitiyak ang kapalaran mo at walang magulang ang makakapagsabi na habang buhay magiging matino ang taong pinili nila para sa kanilang mga anak. Lahat ng tao ay nagbabago at hindi mo madidiktahan ng puso mo kung sino ang nais na itibok nito. Dito po nagtatapos ang kwento, at kung tinamaan man ng tagapakinig at nasa lamin ng karanasan nila sa mga nangyari sa akin, ay posibleng may napulot kayong mga paalala, lalo na sa mga pagpili ng magulang sa dapat na maging kasintahan ng kanilang mga anak. Sana ay marami kayong aral na natutunan sa kanyang karanasan. Maraming salamat po, Sir Eric, sa pagpili ninyo at pagtatampok sa ipinadala ko pong kwento. At nagpapasalamat din po ako sa walang sawang pagsuporta ng mga tagapakinig. Hanggang sa muli.